Tuloy ng ating mga balita, pakinggan po naman natin ang pag-uulat mula naman sa himpilan ng DWJO, ang Spirit FM, CMN, Infanta, Quezon. CMN Live Nationwide. Aris Mendoza, magandang araw sa iyo. Magandang araw, Ariel. Magandang araw, Pilipinas. Walang memorandum of agreement sa MWSS, sa Manila Water Sewer System, at hindi ibinibenta ang Infanta. Itong mariing naging pahayag ni Mayor Filipino Gracer America bilang tugon sa makalat na impormasyon sa social media at maging sa homilia ni Father Nelbonco Villanueva, paring lingkod ng Infanta. Naglabasan ng ganitong pagbibintang at pagdududa matapos maglabas ng notice of meeting ng Technical Working Group ang Municipal Information Office sa pamuno ni Jonas Siboctol ng paksa review ng inihahandang Memorandum of Agreement na umunoy para sa MWSS at finalization ngayong hapon na ihaharap sa mga kinutawan ng MWSS sa Fiesta Infanta Restaurant. Batay na inamin naman ni Jonah ang kanyang pagkakamali at yun ay misinformed daw siya at humingi ito ng pamanhin. Samantala, alos umabot sa 100 katao ang nagtipon-tipon sa labas ng Municipal Social Center ng Infanta kung saan ginagawa ang morning devotion upang iprotesta ang unay inihandang Memorandum of Agreement para sa MWSS ng lokal na pamahalaan ng Infanta. Kanya namang pagsasalita sa morning devotion, ipinahayag naman ni Municipal Disaster Risk Reduction Management Officer at miyembro ng Technical Working Group ng Local Government of Infanta, Ron Crisostomo, na ang gaganaping meeting ng Technical Working Group ay upang i-review lamang ang mga kondisyon na nilalaman ng Municipal Development Council Resolution ng Infanta noong 2018 at kung ito'y posibleng sinusunod o ginagawa ng MWSS. Matatandaan na noong 2018 ay buong pagkakaisang tinutulan ng Municipal Development Council ang pagtatayo ng Kaliwa Dam sa pangangamba na ito'y magdudulot ng panganib sa buhay at ari-arian ng mga infantahin. Subalit kung talagang hindi ito mapipigilan ng pamahalaan, ay may mga inilatag na kondisyon tulad ng infrastructure at disaster resilience projects. Ang Municipal Development Council ng Infanta ay binubuo ng local chief executive, Sangguniang Bayan, barangay captain, DepEd, people's organizations at non-government organizations. Dahil dito, sa kabila ng paulit-ulit na sulat ng MWSS, personal na pakipag-usap ng mga opisyal nito sa local government ng Infanta para humingi ng clearance o permit na makapasok sa Sitio Coperosa, barangay Magsaysay at makagawa ng service road patungo sa ginagawa at gagawing dam, hindi pumapayag kay Infanta na mabigyan ito ng permit. Ipiniliwanag pa naman ni Ron Crisostomo na ang kaliwa ng project site ay sakop ng Protected Area 1636 at ito ay protected area ng namamahala ay Protected Area Management Board. Subalit sa meeting noong 2017 ay nabigyan na ng public clearance ang MWSS kahit na wala pa itong Protected Area Management Plan. Dalawang bahay naman ang miyembro ng Protected Area Management Board ang tumutol na mabigyan ng clearance ng MWSS. Ito ay ang Bayan ng Infanta at ang Bayan ng Tanay sa lalawigan ng Rizal. At doon nito, ayon kay Crisostomo, ay nabigyan na rin ng DNR Region 4A ng PASA o Protected Area Special Use Agreement on Protected Area ang MWSS para may pagpatuloy ng proyekto. Subalit sa isang probisyon ng STAPA ay sinasabi na dapat humingi ng pahintulot ang MWSS sa local government o munisipyo na nakakasakop dito. Gayun naman, dahil nahihirapan at ayaw payagan ng Infanta mabigyan ng permit ang MWSS, ay dumiretso naman ito sa pamahalaang panlalawigan at upang doon humingi ng permiso at gumawa ng kasunduan. Ipinakita pa ni Ginoong Ron Crisostomo ang isang draft. Ang presentation ito ay isang draft ng Memorandum of Agreement ng MWSS na ilalagdaan ni Governor Dr. Angelina Tan. Ayon kay Crisostomo, paulit-ulit ang sulat kahilingan ng MWSS sa local government of Infanta. Ngunit nakikita na MWSS ay gumagawa ng paraan upang makakuha ng permit at kasunduan sa panglalawigang pamahalaan. At kung ito'y mangyayari, ay maitsapwera naman ang Infanta at lalong wala tayong magiging say. Pero binigyang din ito na walang inihahandang Memorandum of Agreement ang Infanta. Sa puntong ito, binigyang pagkakataon naman
sa morning devotion si Bishop Bernardino C. Cortez ng Prelatura ng Infanta na magsalita. Ayon sa obispo, wala siyang nakikitang memorandum of agreement at sa narinig niyang mga paliwanag ay walang pagsang-ayon ng Infanta sa MWSS. Inihayag niya ito at pinayapa ang mga nagsisigawang mga tao na tumututol sa Kaliwatan Project. Nag-organisa ang parokya, katutubo at mga non-government organizations, mga mamamayan upang magtungo sa harap ng munisipyo bilang pagpapakita ng pagtutol sa Kaliwatan Project. Samantala, nagpahayag naman ng si Ginoong Conrad Vargas ng kanyang pagtutol sa pakipagtalastas at pakipagtransaksyon sa MWSS. Sinabi nito na habang nagipag-usap pa lamang ang MWSS sa Infanta o sa local government ay binubuldoser na at binabako na ang magpuno ng niyog at planong ilipat ang Tiberosa Elementary School sa ibang lugar samantalang wala pa itong permiso. Nahihirapan pumunong makapasok sa site kahit na ang mga opisyal ng lokal na pamahalaan para tingnan kung ano nangyayari doon dahil ayaw pa hintulutan ng MWSS. Sa pangwakas na mensahe, sinabi at tiniyak ni Mayor Grace America na hindi ibebenta ang Infanta at ang usapin at plano ng lokal na pamahalaan ay para sa kaligtasan at kapakanan ng bayan. Dating balita mula dito sa DWJO Spirit FM, Infanta Quezon, Aris Mendoza nag-ulat, lakas ng katotohanan. Maraming salamat, Aris Mendoza. Live and direct mula po naman sa impilan ng DWJO Spirit FM, CMN Infanta Quezon.